Kwentong Bayan. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Samara, gaganti ba kayo? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Samara. Taong 1987, Estancia, Iloilo. Kailangan kitang ilayo sa pamilya mo. Kung hindi ko gagawin yun, siguradong gagawa sila ng paraan para ilayo tayo sa isa't isa. Ayokong mangyari yun, Samara. Alam kong kayang gawin ng pamilya mo, lalo na ng tatay mo, kaya uunahan natin sila. Magtanan tayo. Kung totoong mahal mo ako, sasama ka sa akin eh. Mamuhay tayo sa malayo. Malayo sa kapangyarihan ng matapobre mong ama. Lahat yata gagawin nun eh. Kahit magtawag siya ng demonyo, hindi ako natatakot. Ang kinakabahala ko ikaw. Kaya mo bang ipaglaban ang samahan natin? Wika ng nobyong si Pedring. Anong buhay yung madadatnan natin? Iniisip ko, anong buhay yung kakaharapin ko kasama ka? Pero buntis na ako eh. Baka kung anong gawin sa akin ng tatay ko. Natatakot ako para sa'yo, pati na din sa anak natin. Kaya pinili kong lumayo kasama ka. Kahit wala tayong pera, bahala na. Tugon ni Samara. Huwag ka mag-alala, may awa ang Diyos. Magiging maayos din ang lahat. Bukas sa bukas babiyahe tayo papuntang Iloilo. May mga kakilala ako dun sa pupuntahan natin. Huwag ka na masyadong mag-isip, mahirap na. Mamaya makaapekto pa yan sa kalusugan ng bata. Muling wika ni Pedring. Hindi tanggap ng pamilya ni Samara ang binata. Hindi lang dahil mahirap ito. Bagkus wala naman itong trabaho. Wala din itong permanenteng address o kahit sinong kapamilya. Uli lang lubos si Pedring na napadpad sa Cebu. Ume-extra lang ito sa kahit anong trabaho na pinapasok ng mga kaibigan para mabuhay. Ngunit kahit anong gawin na pagtutol ng pamilya ni Samara, wala silang nagawa. Sumama pa rin ang anak na magtanan kay Pedring. Maaga pa lamang bitbit ang ilang gamit. Sakay ng pampasahero, tinawid ng dalawa mula Cebu hanggang Iloilo. Kahit walang kasiguraduhan kung ano ang magiging buhay ng dalawa. Pinagdasal nila sa Diyos na maging maayos ang lahat. Inabot ng ilang oras ang paglalayag. Hating gabi na ng mga oras na yun, ni hindi nila alam kung saan pupunta. Dahil kahit si Pedring ay hindi kabisado ang lugar. May iilang tao naman ang dumadaan, pero wala silang balak na makipag-usap sa pag-aalala na may gawin itong masama sa kanila habang tumitingin sa pwedeng matambayan. Namataan nila ang isang kapihan sa hindi kalayuan. Napagpasyahan ng dalawa na doon muna makiupo pansamantala. Magandang gabi po. Pwede po ba kaming makiupo? Makikiusap po sana kami kung pwede. Dito muna kami ng asawa ko. Wala po kaming masakyan eh. Saka hindi po namin kabisado ang lugar. Wika ni Pedring. Abay, wala namang problema. Mukhang malayo pa ang pinanggalingan nyo ah. Medyo maluwag naman dito sa loob. Halika kayong dalawa. Wala pa namang namimili. Mamaya pang madaling araw. Kapag nagdatingan ng mga namamalaot, pwede kayong magpahinga muna. Aabisuhan ko na lang kayo mamaya kung sakaling madaming tao. Nga pala, saan kayo pupunta at alang-aning oras na kayong nakarating? Kadalasan bumababa ang mga pasahero ng umaga o kaya hapon. Kapag ganitong oras, madalang na talaga ang sasakyan. O siya, kung sakaling may kailangan kayong dalawa, nandito lang ako sa tindahan, huwag kayong mahiya. Halos lahat ng mga napapatambay dito kilala ko. Luning nga pala ang pangalan ko. Wika ni Aling Luning, may-ari ng tindahan. Maraming salamat po. Malayo nga po yung pinanggalingan namin.
May kakilala po yung asawa ko pupuntahan namin. Saka medyo alanganing oras po kami umalis Nagmadali lang po kami sa pagsakay. Aling Luning, anong oras po ba babiyahe yung mga sasakyan dito? At saka baka pwedeng makigamit ng palikuran. Kanina ko pa po kailangan Wika ni Samara. Meron namang pumapasada ng alas 5 pero habal-habal. Abay, saan ba ang punta nyo? Nako, mahirap dito. Walang palikuran. Kapag ako nga ang nangangailangan pinipigilan ko na lang. Madalas, doon pa ako sa bahay. Dito iha, mahirap naman kung sa tabi-tabi lang baka manuno ka. Mahirap na. Kaya mo bang tiisin? Mamaya dadating ng anak ko dito. Maghatid ng iba ko pang paninda. Pwede kitang pasamahan sa bahay. Wika ni Aling Luning. Kaya ko pa naman po. Maraming salamat po Wala po kami may isusukli sa kabutihan nyo. Kaawaan po sana kayo ng Diyos. Tugon ni Samara. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Ngumiti lang ito sa mag-asawa. Magaan ang loob ni Aling Luning. Maayos magsalita si Samara. Meron itong maamo at magandang muka. Ilang minuto pa ang lumipas nang dumating ang anak ni Aling Luning. Tricycle driver. Ito na din ang naghahatid ng mga paninda ng ina tuwing madaling araw. Habang nagbababa ng mga paninda, namukaan nito si Pedring. Napangiti nang makumpirmang siya nga ang matalik na kaibigan, kaya hindi na nagdalawang isip pa na lapitan ang kaibigan. Oy tol, ikaw ba yan, Pedring? Nay, kanina pa ba sila dito? Naku po, hindi man lang kayo nagsabi na tatawid ka. Ang tagal na nating hindi nagkita. Ano na, asawa mo? Tanong ni Leo. Ay, magkakilala pala kayo. Anak, mamaya ka na mga musta. Yung asawa niya kailangan magbanyo Isama mo sila doon sa bahay ng makapagpahinga. Ay nako, buti na lang dito sila napadpad. Wika ni Aling Luning. Naku, maraming salamat sa Diyos. Hindi na kami mahihirapang maghanap kung saan yung bahay mo, tol. Pasensya na Biglaan lang kasi yung pagtawid namin Tugon ni Pedring. Teka lang, mamaya na kayo mag-usap. Sasabog na yung pantog ko Nagtawanan ang lahat habang pilit na iniipit ni Samara ang puson. Nagpaalam na sila sa matanda at nagpasalamat. Ilang sandali lang ang lumipas. Narating na nila ang tahanan ng kaibigan. Hindi ito kalakian. Bagkus meron lamang itong tamang sukat para sa isang pamilya. Sa paglalarawan ni Samara sa lugar, isang palapag lang ito na may 2 kwartong tulugan. Dahil madilim pa ang paligid, hindi pa nila naaninag kung ano ang mga nakapalibot. Maliban na lang sa tunog ng alon sa dalampasigan na hindi malayo sa lugar. Dali-dali namang pinapasok ni Leo si Samara para magbanyo. Pagkalabas niya, naabutan niyang seryosong nag-uusap ang dalawa habang nagkakape. Nakangiting lumapit si Samara upang alamin kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Nagtatawanan ang mga ito. Sobrang saya na muling makita ang isa't isa. Samara, maupo ka muna dito. Ayos ka na ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Buti na lang talaga si Aling Luning yung natambayan natin Nga pala, bukas sa bukas sasamahan ako ni Leo sa kaibigan niya naghanap ng tao sa pangingisda. Dagdag pa niya, pwede daw muna tayong makitira dito. Tutulong na lang tayo sa gastusin sa bahay. Saka pansamantala lang naman Kapag nakaipon tayo, doon na tayo bubukod. Wika ni Pedring. Maraming salamat naman kung ganun Oo, ayos na yung pakiramdam ko. Mukha namang magugustuhan ko dito Mabait yung mga tao. At saka, Pedring, pwede kong tulungan si Aling Luning sa tindahan niya.
Pwede ako kahit ano, pero syempre, hindi lang mabibigat. Buntis eh. Tugon ni Samara. Walang problema dun, Samara. Ang importante dito, nagkakaintindihan tayo sa bahay. Si nanay naman walang problema dun. Mahilig yung tumulong. Nga pala, ilang buwan na yung dinadala mo? Bakit nga pala kayo napatawi dito? Tanong ni Leo. Mahabang istorya, tol, pero para hindi ka na mag-isip ng kung ano-ano, hindi kami maglilihim. Nagtanan kami ni Sarah. Natatakot ako baka ilayo ng pamilya niya yung mag-ina ko eh. Bahala na, basta ang alam lang namin, mas magandang lumayo dun. Tugon ni Pedring. Naintindihan naman ng kaibigan ang dalawa. Imbis na magalit o magsalita, pinili nitong unawain kung ano ang pinanghugutan ng dalawa. Inabot na sila ng umaga sa kwentuhan. Nagpaalam na ang mag-asawa na iidlip na muna dahil sa pagod sa mahabang biyahe. Naging maayos naman ang paglatag ni Leo ng mga alituntunin sa tahanan, kaya malugod namang sinugod ng mag-asawa. Maging si Aling Luning, maayos ang pakikitungo sa kanila lalo na kay Samara. Iniingatan ng matanda maging ang emosyon ng buntis. Tinuring niyang anak si Samara at apo ang magiging anak nito. Mabilis na lumipas ang panahon. Kung merong mga mabubuting tao na nakilala si Samara, may mga tao din namang naiinggit at nagagalit sa kanya. Wala naman siyang ginagawa sa mga ito. Meron pang nagkakalat sa lugar na baka hindi si Pedring ang ama, lalo pat malapit din siya kay Leo. Ngunit kahit anumang marinig sa ibang tao, hindi niya pinapansin. Bagkus nginingitian niya lamang ang mga ito dahil ayon sa kanya dayo sila sa lugar at ayaw niya ng gulo. Grabe kong makapagsalita yung mga yan. Akala mo matitino. Samara anak, wag mo nang papansinin yung mga yan. Inggit lang yan dahil mas maganda ka sa kanila. Walang mabuting maidudulot ang ganong pag-iisip. At saka, mahirap kalabanin ng mga tao na yan. Kaya hanggat maaari, iiwas mo yung sarili mo. Wika ni Aling Luning. Ayos lang naman po. Karma na po yung bahala sa kanila. Nga po pala, baka hindi po ako makasama mamaya. Parang humihilab po yung tiyan ko eh. Pawala-wala po yung sakit. Tugon ni Samara. Ganun ba? O sige. Isasarado na muna natin ang kapihan. Nasa laot si Pedring. Si Leo naman nasa pasada pa. Anong oras na ba? Naku, parang delikado yung lagay mo ah. Maligo ka na doon, maganda ka. Pagdating ni Leo, magpapatawag tayo ng kumadrona. Sige na anak. Wika ni Aling Luning. Bago pa man dumilim ay dumating na si Leo galing pasada. Si Pedring naman, madalas madaling araw nang nauwi galing sa pamamalaot. Kaya si Aling Luning at Leo ang nag-aasikaso kay Samara. Sa awa ng Diyos, hindi naman naging mahirap ang panganak ni Samara. Nagpapasalamat ito sa mag-ina at sa kumadron ng nagpaanak sa kanya. Laking tuwa ni Pedring nang masilayan ang anak pag-uwi ng tahanan. Masaya ang tahanan dahil sa sanggol na pinangalanan nilang Nesita. Wala pang 1 buwan ng bata. Kagad nila itong pinabinyagan. Naging magaan ang takbo ng buhay ng lahat. Hanggang sa nagkaroon ng kaalitan si Pedring, kasama niya sa pangingisda. Nagkaproblema sila dahil sa bilangan ng parte. Pinalampas naman ito ni Pedring dahil ayaw niyang lumaki pa ang gulo. Kinausap niya ng maayos ang kasama, kaharap ang may-ari ng bangka na ginagamit nila. Parang lokohan yata to eh. Buong buhay ko ginugol ko sa pagtatrabaho sa inyo. Mas matagal pa ako kaysa dyan eh. Hindi ba pwedeng mas mataas ang parte ko kumpara sa kanya?
May ilang buwan na ako nananahimik. Parang hindi naman ata itong bago yung lagi niyong pinapaboran. Wika ni Luding. Hindi naman sa ganun pare. Sige, para walang gulo. Ayos lang po sa akin kahit bawasan yung parte ko. Ibigay niyo na lang po sa kanya. Wala naman pong kaso yun eh. At isa pa po, para hindi na magkaroon ng samaan ng loob. Tugon ni Pedring. Umayos nga kayo. Makinig kayong lahat. Lahat kayo dito, mapabago o luma. Pantay-pantay tayo pagdating sa hatian. Aba bakit? Kapag nasa laot ba, magkaiba kayo ng binubuhat. Pedring, para sa'yo yan. Pareho lang kayo ng trabaho. Ang patakaran walang lamangan. Ikaw, Luding, naturingan ka pa namang may edad. Dapat ikaw yung nagdadala sa kasama mo eh. Kung ayaw nyo sa patakaran ko sa bangka, pwede na kayong umalis. Wika ng amo. Napayuko na lang si Pedring. Habang si Luding naman ay bitbit ang supot at padabog na linisan ang lugar. Nangingi naman ng paumanhin si Pedring sa nangyari. Napabuntong hininga na lang ang may-ari at ibinalik kay Pedring ang parte. Humingi din ito ng pasensya sa mga kasama na nakakita. Ang buong akala nila ay hanggang doon lang ang lahat. Walang kaalam-alam si Pedring na meron na palang masamang balak ang nakaalitan. Kasama ang mga anak ni Luding, sinugod nila ang tahanan ni Aling Luning. May dala pa itong mga malalaking pamalo. Maghahating gabi na nang mag-amok ang mag-ama sa harapan mismo ng bahay ni Aling Luning. Tanging si Samara, Pedring, at ang anak ang naroon ng mga oras na yon. Nasa pwesto sa kapihan ang mag-inang Leo at Aling Luning. Sinabihan na ni Samara na wag nang lumabas ang asawa, pero hindi pa rin ito nagpaawat. Iniisip na baka makuha naman sa maayos na usapan ng lahat. Pero akmang palabas pa lamang ng pintuan, hinambalos na siya ng pamalo ng isa sa mga anak ni Luding. Hanggang sa sunod-sunod na itong sumugod. Walang habas na pinagpapalo sa ulo at hindi nagtagal ay namatay si Pedring. Akmang sasaklolo pa sana si Samara sa asawa, ngunit bigla na lang siyang tinulak ng isang lalaki. Nauntog ang babae at nawalan ng malay. Maging ang batang walang kamalay-malay, binali nila ang kamay. Nagising si Samara na hawak ang noo. Habang bumabangon, nahihilo at tinatawag ang asawa. Ay nako Diyos ko anak, magpakatatag ka pakiusap. Si Pedring wala na siya anak. Kahit sinisita, mga hayop sila. Pati yung batang walang kalaban-laban. Wika ni Aling Luning. Anong ginawa nila sa anak ko? Aling Luning yung anak ko. Ano po bang kasalanan namin? Mga demonyo kayo! Halos mawalan ng boses si Samara dahil sa pagdadalamhati. Lalo na nang makita ang anak na wala ng isang kamay. Hawak ito ni Leo na hindi rin matigil sa pag-iyak. Halos mawala sa katinoan si Samara ng tagpong iyon. Ganun pa man, dahil takot ang pamilya na magdemanda sa mga nag-amok, dala na din sa pag-iisip na baka madamay. Kahit sobrang sakit, pinili na lamang nila na manahimik at inayos ang libing ni Pedring. Sa kabilang banda, tahimik lamang sa gilid si Samara habang hawak ang anak. Inaalala ang mga pagbumuka ng tumambang sa kanila. Kasabay ng pagpatak ng luha, pinangako niya sa sarili na mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng asawa at ang pagkakaroon ng kapansanan ni Nesita. Sinumpa niyang kasama ng pagkabulok ng asawa, mabubulok din ang mga taong nagkasala sa kanila. Pagkatapos ng libing, hindi na nila nakita pa si Samara. Ni hindi ito nagpaalam na umuwi ng Cebu kasama ang anak. Ilang linggo matapos ang pangyayari,
Nagkaroon ng sakit sa lugar, partikular sa pamilya ng nag-amok. Hindi nila matukoy ang biglaang pagkakasakit ng mga ito. Ayon sa mga nakasaksi, ang sinumang nakasalamuhan ng pamilya ni Luding kaagad namamatay. Nung unang mga buwan, akala nila normal na sakit o sakuna lang ang nangyayari. Pero halos lahat ng nakaapak sa pamamahay ni Luding, kung hindi namamatay sa disgrasya, bigla na lang tumitirik ang mga mata. Halos sunod-sunod ang pagkamatay ng mga anak ni Luding. Noong hindi na nila nakayanan ang nangyayari, nagpatawag na ito ng magagaling na manggagamot upang alamin kung ano ba talaga ang dahilan ng lahat. Halos lahat ng sububok na gumamot ay isa-isa ding nagkakasakit. Meron pang hindi kinaya ang puwersa na nanggagaling sa hindi matukoy na direksyon. Hanggang isa sa mga manggagamot ang pumasyal sa kapihan ni Aling Luning upang hanapin si Samara na ayon sa kanya, ito ang may gawa ng lahat. O Mang Matias, napasyal po yata kayo. Kape po. Problemado yata kayo May sakit po ba? Balita ko, kayo po yun ang gagamot sa pamilya ni Loding Wika ni Leo. Ako nga. Hindi nga kaya Sobrang lakas ng kapit ng sumpa. Ang hindi ko matukoy kung anong klase. Ang sabi ko nga sa kanila, baka ka ako si Samara. Ayaw naman nilang maniwala kasi hindi naman nila alam kung ano yung lahi ng babae. Matanong ko nga, Leo, alam mo ba kung taga saan si Samara o yung pinagmulan niya? Kasi sa totoo lang, kung ako yung tatanungin, ayos lang na mawala yung pamilya ni Luding. Total mga halang yung kaluluwa ng mga yun dito sa atin Pero ang problema, ang daming nadamay. Hindi lang ang pamilya at mga anak ni Luding, maging ang mga taong konektado sa kanila. Tugon ni Mang Matias. Kung ako sa'yo, Matias, huwag ka nang mangialam. Hindi tayo Diyos para maghukom sa mga nagkakasala sa atin. Pero sa ginawa nila, kahit ako, sa pwesto ni Samara, ganyan ang gagawin ko. Hindi na sila naawa sa bata nung balian nila ng kamay. Alam mo ba kung anong katagayon narinig ko habang tumutuloy yung luha ni Samara? Hanggat nakikita niya yung anak niya na naghihirap, uubusin niya lahat ng taong may kaugnayan sa taong gumawa nun sa anak niya. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang makialam para hindi ka madamay. Wika ni Aling Luning. Dahil sa payo nito sa albularyo, hindi na ito tumuloy pa sa pagtulong sa pamilya ni Luding. Ni isa sa mga kakilalang albularyo, huminto na sa pagtukoy ng dahilan. At kapag nagkasakit ang isa sa pamilya ni Luding, wala nang naglalakas loob na tulungan ito. Lumipas ang maraming taon. Sa kasalukuyan patay na si Luding pero buhay pa ang asawa. Namatay din ang anak nila. Tila nakakaawa ang sinapit ng angkan na hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin ng sumpa. Si Samara at Leo naman ay nagpapalitan ng sulat upang malaman ang nagaganap sa lugar. Ang ama ni Samara ang nagsagawa ng pagparusa. Ayon sa sulat na pinadala kay Leo, ayaw na din ipaalam ni Samara ang lokasyon para sa ikakatahimik ng lahat. Ang nais niya lang ayon sa sulat, maipaalam ang lagay niya at ng bata. Nagpapasalamat pa din ito sa mag-ina. Dahil sa kabila ng mga nangyari ay pinili ng mga itong alalayan siya. Nailahad niya ang natatanging karahasan upang pagpulutan ng aral. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Sarah, gaganti din ba kayo? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ikoy. Taong 1975, Palawan.
Hindi pa man tumitilaok ang mga manok. Gising na ang binatang si Ikoy. Bukod sa naninibago siya sa lugar, naririnig niya ang usapan sa tapat mismo ng tahanan. Ito ang unang araw sa probinsya ng dating taga-Maynilang si Ikoy. Kinakailangan niyang lumipat ng lugar dahil kailangan ng ina na pumunta ng ibang bansa para magtrabaho. Dahil wala namang ibang kamag-anak kundi ang lolo, doon na lamang siya iniwan ng ina. Ngunit ayon kay Ikoy, wala namang problema sa titirahan dahil isa ang lolo sa pinakamayaman sa lugar. Sa katunayan, kaagad namang mapapansin ang tahanan na matanda. Bukod sa 2 palapag, agaw tingin din sa mga tao ang kulay puting pintura ng mga pader. Bukod dito, palaging napakalinis ng bakuran at napakaraming pananim ng mga bulaklak at mga prutas. Habang ang kaliwang parte naman ay punong-puno ng tanim na kalabasa. Sa tuwing nakikita ito ni Ikoy, napapaisip na lamang kung ipinapamigay ba ng lolo ang bunga dahil napakarami ng tanim na aakalain mong ipinagbebenta. Samantala, matapos na makapagtimpla ng sariling kape ang binata, pumupunta na ito sa bakuran para doon antayin ang muling pagsikat ng araw. Habang nakaupo, marami namang bumabati sa kanya. Ngumingiti naman pabalik ang binata. Bukod sa may mga katulong sa tahanan, kagaya na lang ng tagalaba, tagaluto at hardinero, pumupunta din doon ang mga konsehal ng barangay na katrabaho ng lolo. Si Lolo Lino ay kapitan ng barangay. Matagal na panahon na itong naninilbihan sa lugar. Dahil tuwing nagkakaroon ng eleksyon, siya pa rin ang binoboto ng mga tao. Ayon sa mga taga-barangay, isang napakabait at maaasahang kapitan. Oh, ayos ka lang ba dyan, Ikoy? Kung gusto mo ng tinapay para ipareha dyan sa kape mo, pumunta ka lang sa kusina. Marami nang naluto doon si Manang. Wika ng lolo. Ngumiti naman si Ikoy at tumugon na ayos na sa kanya ang kape. Matapos iyon, diretso nang lumabas ang lolo dahil kinakailangan pa nitong pumunta sa barangay para maagang simulan ang mga gawain. Habang si Ikoy naman, nang maubos ang iniinom na kape, kumuha ng isang baldeng tubig at tinulungan ang abalang hardinero sa pagdidilig ng mga halaman. Habang nag-uusap ang dalawa, naibahagi ng hardinero ang balita sa lugar na pagkawala ng mga kalabaw, natatagpuan na lamang itong wasak ang tiyan sa gilid ng ilog. Dahil hindi naman kinalakihan ang buhay probinsya, hindi naman yon gaanong pinansin ng binata. Lalo pat ni minsan ay hindi pa siya nakakita ng kalabaw sa personal. Samantala, nang matapos na ang dalawa sa ginagawa, nagpaalam na si Ikoy na pupunta sa barangay para bisitahin ang lolo sa pinagtatrabahuhan nito. Nagabiso rin ang matanda na dumalaw si Ikoy para maipakilala sa mga taga-barangay. Pagkarating naman sa lugar, naabutan niyang may salo-salo ang mga kawani ng barangay dahil nagpaluto ng umagahan si Kapitan Lino. Nakisali na rin si Ikoy at ipinakilala ng lolo ang binata. Isa sa nakagawian ng kapitan na ipakilala ang bawat angka ng pamilya. Sa tuwing mapapanggit sa lugar ang apelyido ni Kapitan Lino, tila lahat ng tao ay may takot. Biro nga ng iba, walang sino man ang makakahawak kay Ikoy. Buong maghapon ay nanatili lamang sa barangay ang binata at tumulong na lamang sa iba pang gawain. Wala din naman siyang makakausap sa tahanan dahil may pinuntahan din ng mga tiyahin. Sa tahanang yun nakatira ang 2 tiyahin na matandang dalaga, kaya si Ikoy ang ikatlong dumagdag. Hanggang sa sumapit na ang 7:00 ng gabi, hindi pa rin tapos ang lolo sa ginagawa. Kaya naman, nagpaalam na ang binata na mauuna nang umuwi. Habang naglalakad,
Napadaan ito sa ilog at nakuha ang atensyon ng nagkukumpulang mga tao. Dala ng kuryosidad, lumapit ang binata at dito na silayan ng 3 kalabaw at 3 kambing na wala ng buhay. Pare-parehong wasak ang tiyan at wala ng lamang loob, habang ang iba naman sa mga ito ay lasog-lasog na ang katawan. Dahil sa dami ng opinyon, tinapik ni Ikoy ang isa sa mga katabi. Inilahad naman sa kanya ang istorya na kapareho lang din sa nalaman sa hardinero. Dahil hindi naman laking probinsya ay bahagyang nakaramdam ng pagkabahala si Ikoy. Gawa ng karumal-dumal na sinapit na mga hayop. Habang patuloy na nagmamasid, may narinig itong bulungan na wala namang aksyon ng kapitan sa tuwing aswang na ang usapan. Kaagad namang natigil ang nagsasalita nang sitahin ng katabi at tinuro si Ikoy, sabay bulong na nagwikang apo siya ni Kapitan Lino. Ilang minuto pa ang tinagal ng binata sa lugar, hanggang sa naalala na baka nag-aantay na ang mga tiyahin, kaya nagmadali na itong umuwi. Pagkarating naman sa tahanan, wala pa rin ang lolo kaya hinanap nito sa loob ang mga tiyahin. Nang magawi sa bandang kusina, nakarinig ng mga kalampag ng paa si Ikoy, kaya sinundan niya ito. Habang nagagawi sa may bandang likuran, biglang nagulat ng mabangga ang isa sa mga tiyahin na merong kargang kalabasa. O Tia Marta, andyan na po pala kayo. Ano pong gagawin niyo dyan sa kalabasa? Tulungan na po kita, amin na po. Tanong ni Ikoy. Hindi naman umimik ang 2 tiyahin. Bagkus tinitigan lamang nito si Ikoy dahil sa titig ni Tia Marta. Ramdam ni Ikoy na may nais itong iparating, ngunit hindi mabasa ang ibig sabihin. Kaya naman, sinundan na lamang nito ang mga dinadaanan ng tiyahin hanggang sa tuluyang magawi sa likod na parte ng tahanan. Dito nasilayan ng binata ang mga nakatambak na kalabasa sa isang gilid. Dahil sa sobrang dami ay marami nang nabubulok sa ilalim. Napaisip naman si Ikoy kung bakit itinatambak dito ang mga kalabasa. Muling nagmasid sa paligid at sa muling pagtingin kay Tia Marta, nakita niya na may binuksan itong pinto papunta sa ilalim ng lupa. Nagmamadali naman si Ikoy para tulungan ang tiyahin, dahil halata sa kilos nito na nahihirapan sa pag-angat dahil gawa sa bakal ang pinto. Ako na po dyan, Tia Marta. Ibaba mo po uli ang pinto at ako na po ang mag-aangat. Ako na din po dyan sa kalabasa. Teka lang po. Wika ni Ikoy. Bago pa man mahawakan ang pintong ibinaba ng tiyahin, nagwika ito na kung anuman ang makikita sa loob ng silid, tignan lamang at mahigpit na ipinagbili na huwag gagawa ng kahit anong ingay. Bagamat hindi alam ang ibig sabihin ng tiyahin, tumango na lamang si Ikoy. Iniangat niya ang pinto at naunang pinapasok ang mga tiyahin. Kinuha na rin ni Ikoy ang 3 kalabasa at gano'n na lamang ang pagkabigla ng binata nang bumungad sa kanya ang laman ng silid. Kaagad na nagsenyas ang tiyahin na huwag mag-iingay. Habang dahang-dahang bumababa, grabe ang kapang nararamdaman ni Ikoy nang makita ang 2 mata ng isang uri ng hayop na unang beses pa lamang niyang nasilayan. May kukumpara ito sa kambing, habang ang mukha naman ay katulad sa paniki. Mahaba at matulis ang pangil at may mapupulang mga mata. Hanggang makababa ay hindi mawala ang tingin ni Ikoy sa nilalang. Nag-iisa lamang ito at abala sa pagkain ng mga kalabasa. Ang 2 tiyahin naman ay tahimik lamang habang pinagmamasdan nito. Maya-maya pa, narinig ng lahat na may pababa sa hagdan at nang tignan ay nakita ni Ikoy ang lolo. O apo, nandito ka pala. Ano? Kamusta naman ang pakiramdam mo na nakita ang alaga ko? Huwag kang kabahan.
Hindi naman niya nangangain. Alam kong wala ka pang kaalam-alam sa nilalang na yan. Ito ay tinatawag na sigbin. Maaaring karamihan ay tinuturing silang kalaban dahil kasama sila ng mga aswang. Ngunit hindi ang mga alaga ko. Dahil sila ang dahilan ng pagiging masagana natin sa buhay. Noong nandito pa ang lolo ko na dating tagapangalaga ng nilalang. Aaminin ko nung una natakot rin ako. Pero habang tumatanda, mas naiintindihan ko kung bakit gano'n na lamang ang pag-iingat nila sa kanila. Maswerte ang mga sigbe na po kung makikipagkasundo at pangangalagaan sila ng maayos. Ngunit pakatandaan mo lamang, hindi mo dapat ibabahagi ang sikreto ng pamilya natin. May tiwala ako sa iyo. Sana'y sundin mo lang ang binibiling ko. Paliwanag ni Kapitan Lino. Tumango naman si Ikoy at nakinig sa lolo habang kinakausap at hinahawakan nito ang ulo ng nilalang. Magmula ng araw na yon, bagamat may takot pa ring nararamdaman, palagi ang tumutulong ang binata sa pag-aalaga ng sigbin. Sa araw-araw itong ginagawa, kahit papano ay nalaman ng binata na hindi mabangis ang nilalang. Paminsan ay kinakarga niya pa ito, kaya bahagyang nakampante si Ikoy. Samantala, tuwing nag-iisa ay hindi naman ito maiwasang umandar ang kuryosidad sa mga nangyayari sa paligid. Dahil dito, palagian niyang kausap ang hardinero. Hindi man direktang naglalahad ng sikreto, ngunit madalas itong magtanong patungkol sa mga sigbin. Dito mas nakilala ni Ikoy ang patungkol sa nilalang. Naibahagi din ng hardinero na napakabait ni Kapitan Lino dahil halos kada linggo ay namimigay ito ng mga kalabasa. Nang marinig naman yun ng binata, napaisip na lamang na baka isa ito sa paraan ng lolo para hindi makwestiyon ang mga nakatambak na kalabasa. Lumipas pa ang mga araw ay naging maayos naman ang sistema ng binata. Kahit papano ay napapalapit na rin siya sa sigbin dahil halos wala din namang pinagkaiba ang ugali nito sa normal na hayop. Isang gabi, dahil nakakaramdam ng pangungulila sa ina si Ikoy, habang nagpapakain ng alaga ay nakipag-usap ito. Lahat ng hinanaing sa buhay ay ikwinento niya sa sigbin. Maya-maya pa, biglang humangin ng malakas sa loob ng kwarto. Napalingon naman ang binata dahil imposibleng may makapasok na hangin doon. Umangin ng malakas ang alagang sigbin. Nagpaikot-ikot ng napakabilis dahilan para matumba si Ikoy. Sa paulit-ulit na ginagawa ng alaga, unti-unti itong nag-anyong tao. Hanggang sa napansin niya na nakatitig ito sa kanya. May katangkaran ang nilalang at may napakaitim na balat. Maayos naman ang itsura bilang tao, ngunit kung lalapitan, mapapansin sa mga mata na pabaliktad ang refleksyon ng taong kaharap. Dahil dito, hindi naman kagad nakaimik ang binata. Hanggang sa nagwika ang nilalang na huwag siyang matakot dahil siya pa rin ang alaga na nag-anyong tao lamang. Dahil sa hindi malaman ni Ikoy ang gagawin, tumakbo ito palabas at pasikretong ibinalita sa lolo ang nangyari. Nang malaman ito ng matanda, diretso naman itong pinuntahan ng alagang sigbin. Pagkalapit sa nilalang, labis namang natuwa si Kapitan Lino. Nakatakda talagang mangyari ito, Ikoy. Sobrang saya ko ngayong araw na to. Mabuti naman sinabihan mo ko kagad. Sa ngayon, sisisantihin na muna natin ang hardinero dahil siya na muna ang papalit. Tatawagin na lang natin siyang Lawin. Hindi pwedeng itago lang natin siya palagi dito sa ilalim. Kinakailangan makita siya ng mga tao para hindi tayo mapaghinalaan. Wika ng kapitan. Bahagyang nakaramdam ng lungkot si Ikoy dahil kahit papano, napalapit na rin sa hardinero ng tahanan. Hindi na lang di nagsalita pa dahil kahit ano pa man ang gawin,
ang lolo pa rin ang masusunod. Bago pa man matapos ang gabing yon, may pinatawag ang lolo na matandang lalaki. Hindi naman ito mukhang albularyo dahil purong itim ang kasuotan. Ngunit nagsagawa ito ng ritual kay Lawin. Halos 1 oras rin ang tinagal at nang matapos, tila nag-iba ang pag-iisip ni Lawin. Para itong nagsimula sa umpisa dahil ipinakilala dito ang mga tao sa tahanan na siya namang minimorya ng tila batang si Lawin. Matapos iyon, diretso lang din namang umalis ang matanda, dala ang perang binigay ni Kapitan Lino. Ng mga sumunod na araw, bago pa man magising si Ikoy ay nakaalis na ng tahanan ng hardinero. Naabutan niyang nagdidilig ng mga halaman ang bagong miyembro na si Lawin. Maayos naman itong nakikisama sa mga tao sa tahanan, kaya wala namang naging pagdududa ang iba. Sa tuwing may nagtatanong kung saan ito nahanap ng kapitan, sinasabi na lamang na isa ito sa mga pamangkin na nanggaling pa sa probinsya. Habang ang mga tiyahin naman, alam din ang totoong katauhan ng bagong hardinero. Lumipas pa ang ilang araw. Naging maayos naman ang sistema ng tahanan. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng sakit si Ikoy. Hindi naman ito nagsasabi sa mga kasama pati sa lolo. Matyaga na lamang ginagamot ang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng herbal na gamot. Tanging si Lawin lamang ang pinagsasabihan at nauutusan na kumuha ng mga kinakailangan sa kwarto. Sa 3 araw na inaapoy ng lagnat, pinuntahan siya ng kaibigang si Lawin. Habang nakahiga si Ikoy ay nilapat ni Lawin ang 2 palad sa noo at bumulong sa hangin ng panalangin. Matapos sa tanggalin ng kamay, bigla namang bumuti ang lagay ng binata. Alam kong kahit papano'y may mga katanungan ka pang patungkol sa akin. Hayaan mong pagsilbihan kita, Ikoy. Wala kang ibang pinakita sa akin kundi kabutihan. Salamat dahil hindi mo ko tinuring na iba. Wika ni Lawin. Naantig naman ang puso ni Ikoy sa sinabi ng kaibigan. Kahit may mga taong nagsasabing kampo ng aswang ang Sigbin, pinatutunayan ng kaibigang si Lawin ang kabaitan na taglay nito. Bilang ganti sa napakabuting pamilya ni Ikoy, gumagawa naman ito ng paraan para mapayaman ang buong angkan. Nang tanungin naman ni Ikoy kung papaano ito nagagawa, hindi naman nagbigay pahayag ang kaibigan. Ang tanging nasabi lamang ay depende yon sa usapan nila ni Kapitan Lino. Dahil sa pangyayaring ito, mas lalong lumalim ang pagkakaibigan ng dalawa. Si Ikoy bilang may bukas ng kaisipan ay tinuring na kapatid si Lawin. Bagamat may mga bagay na magkaiba pa rin ang dalawa, lalo na sa pagkain, hindi naman ito naging balakid para mas magkaintindihan ng dalawa. Hanggang sa sumapit ang isang gabi, hindi mapakali sa bakuran si Lawin. Nang lapitan naman ito ni Ikoy, nakapagsabi ang kaibigan na gusto niyang pumunta ng bundok para kumuha ng baboy ramo na pwedeng makain. Ito pa lamang ang unang beses na narinig ito ni Ikoy. Nagulat ang binata nang malaman na kumakain pala ng karne ang kaibigan. Tingnan mo ang buwan. Bilog na bilog kaya napakaliwanag ng paligid. Sa ganitong pagkakataon, likas na sa mga katulad ko ang pananabik na makakain ng karne. Matagal na rin na panahong nagkakilala tayo, di ba? Hindi kita hayaang mapahamak. Samahan mo lang ako. Doon sa bundok. Pangako ko sa iyo, Ikoy. May gantimpala akong ipagkakaloob sa iyo. Wika ni Lawin. Dahil may tiwala naman si Ikoy kay Lawin, pumayag ito sa kagustuhan ng kaibigan. Pumunta ang dalawa sa likod ng tahanan at dito nag-ibang anyo si Lawin. Galing sa pagiging normal na tao, bigla na lamang nag-anyong kalabaw. Pinasakay nito ang kaibigan sa likod at tumakbo ng napakabilis.
Kaya ilang sandali lang, narating na nila ang bundok. Dito nasilayan ni Ikoy ang lugar na tinutukoy ng kaibigan. Napakaraming kahoy at maingay ang lugar dahil puno ito ng angil ng mga tila lobong naghahabulan. Sa pagbalik ng pagiging anyong sigbi ni Lawin, hindi pa din naman ito pinabayaan si Ikoy. Pinanatili niya ito sa isang tabi na hindi dinadaanan ng hayop at nagsimula nang makipaghabulan si Lawin sa mga baboy ramong nakikita. Mabilis naman itong nakahuli at nakakain. Magmula sa kinatatayuan ni Ikoy, nakatitig lamang siya sa kaibigang Sigbin na tila sarap na sarap sa kinakaing baboy ramo. Kahit halos maduwal sa nakikita, pilit na lamang niya na inintindi dahil hindi ito pinanak na tao. Maya-maya pa, habang kumakain ay bigla na lamang may lumapit na nilalang. Sa itsura pa lamang ay masasabi ng aswang dahil pabaliktad ito kung maglakad. May mahabang kuko at napakapangit na muka. Tinakpan naman ni Ikoy ang bibig para masiguradong hindi makagawa ng ingay. Samantala, pagkalapit ng nilalang sa kaibigang Sigbin, para namang maayos ang pag-uusap ng dalawa dahil mahinahon lamang ang mga ito, hindi nagtagal. Bumalik na sa anyong Lawin ang nilalang at lumapit kay Ikoy. Tanggapin mo itong gantimpala ko sa iyo. Salamat dahil pinagkatiwalaan mo ko, kaibigan. Ngunit kinakailangan ko ng sumama sa angkan ko dahil ito na ang takdang oras ng aking pagbabalik. Yang nasa mga palad mo ang ganti ko sa kabaitan mo. Naway gamitin mo sana yan para sa ikaaayos ng buhay niyo. Wika ni Lawin habang inaabot ang bagay na nakabalot sa pulang tela. Matapos ang mga katagang ito, diretso nang bumalik sa kinatatayuan si Lawin at sumama sa nilalang. Samantalang si Ikoy naman, wala nang nagawa at hindi na nakapagsalita. Binuksan na lamang niya ang nasa kamay na tela. Pagkabukas ng binata, meron itong lamang ginto. Dahil sa hindi alam ang gagawin ay bumaba na siya ng bundok at lahat ng nasaksihan ay inilahad kay Kapitan Lino. Ayon naman sa matanda, nakatakda talagang mangyari ito sa alagang Sigbin dahil dati pa man ay malinaw na sa kanila na balang araw ay babawiin ito ng angkan. Dahil sa mga nalaman ay nakaramdam ng lungkot ang binata. Ngunit wala din namang magagawa pa kundi tanggapin na wala na ang kaibigan. Sa paglipas ng mga araw, nanatili pa rin si Ikoy sa tahanan ng lolo. Bagamat nakakaramdam ng lungkot dahil wala na si Lawin, madalas na lamang itong dumadaan sa kwartong dating kulungan at dito kinakausap ang halaga sa hangin. Lumipas pa ang ilang taon at nagdesisyon na rin si Ikoy na bumuo ng sariling pamilya. Sa pagkakataong ito, dahil kinakailangan ng pera ay naibenta ni Ikoy ang iniwang ginto ni Lawin. Hindi naman ito inaakala na sobra ang halaga ng ginto, kaya sikretong naging mayaman ang pamilya ni Ikoy. Magpasa hanggang ngayon, masagana ang lahat ng negosyo ni Ikoy. Tubing napapatingala sa langit, pumipikit na lamang dahil sa sobrang gantimpala ang naiwan ng kaibigang Sigbin. Kwentong Bayan.